Nakapaloob sa Enhanced Basic Education Act of 2013 na mother tongue dapat ang gamiting medium of instruction sa kinder hanggang grade 3. Pero ngayon, hindi na yan requirement at balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo ngayong batas ng Republic Act No. 12027. Nag-lapse into law ito matapos di pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Apektado nito ang mga mag-aaral sa probinsya na hindi Filipino o English ang wika sa bahay, gaya ng grade 3 pupil sa Iloilo na si Zelea. Kasi po marami po akong matutunan doon sa mga hindi ko pa alam na mga bagay-bagay. Na agyo lisod kaayo nga Bisaya nga lisod kay sabton. Laglom na kaayo ba? Ya murag lisod na kay namo sabton. Kay wala biya namo nga ginagamit. Mas nindot yung English kay mas makaton sila. Mas nindot magiganang English kaya para ang utok sa bata mura mo kuan siya ba. Kay Bisaya mo mao magyapon. Naniniwala rin ng grade 3 teacher na si Ann na mahihirapang mag-adjust ang mga mag-aaral na hindi Filipino o Ingles ang nakasanayan. Mas magbibigyan ko yung intervention ng bata para mag-adjust sa Filipino. Kasi usually, yung mga bata na napupunta, lalo na pag sa ibang region, hindi siya marunong mag-Tagalog. Pero si Teacher Marjorie, pabor na hindi ipagamit ang mother tongue sa pagtuturo. Dito sa amin, sa Lakapan, Ilocano yung tinuturo namin. Tapos pagpupunta sila sa iba, bawa Tagalog yung kausap nila. Ganon. Tapos hindi na sila magkakaintindihan. Dismayado ang Teachers Dignity Coalition sa pagsasabatas ng RA 12027. Mahalagaan nila ang pagtuturo sa mga bata gamit ang mother tongue, kaya sana raw ay inayos na lang ang pagpapatupad nito. Mas mainam na yung bata ay turuan doon sa key stage, doon sa first years of schooling, sa kanyang sariling lingwahe. At dahil nga dito, medyo nakakalungkot, Pero nakasaad naman sa batas na maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes o yung may mga grupo ng mag-aaral sa iisang grade level na magkakaparehong nagsasalita ng mother tongue. Kailangan gumawa ang Department of Education ng language mapping policy at framework para matukoy ang mga monolingual classes sa pakikipagtulungan sa Komisyon ng Wikang Filipino. Responsibilidad din ng DepEd na i-monitor ang pagpapatupad sa batas. Naghihintay pa ang GMA Integrated News ng pahayag ng DepEd tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.